Narinig mo na bang maramdaman ang pagkasakal sa isang mundong ang mga tao ay tila mas interesado sa kung ano ang mayroon ka kaysa sa kung sino ka talaga? Isipin mo ang maging isang milyonarya, napapaligiran ng luho, ngunit pati na rin ng kasinungalingan, tulad ni Lorena, na napagod na sa pagiging kasama ng mga tao na interesado lamang sa kanyang kayamanan. Sa paghahanap ng tunay na pagkakaugnay at tunay na koneksyon, ginawa niya ang matinding desisyon na magpanggap na mahirap at lumipat sa isang malalayong bayan. Ngunit nang magsimulang makialam ang kanyang nakaraan sa kanyang bagong buhay, napagtanto ni Lorena na ang pakikibaka para sa isang bagong pagkakakilanlan ay simula pa lamang. Sumama ka sa amin sa kapanapanabik na paglalakbay na ito ng pagtuklas sa sarili at pagtubos, kung saan ang tunay na halaga ay nasa mga tunay na relasyon at pagmamahal, hindi sa mga material na pag-aari. Ano ang gagawin niya kapag ang katotohanan ay nagbanta na gumuho ng lahat ng kanyang nakuha? Ang sagot ay maaring magulat sa iyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga kwento tulad nito. Si Lorena, isang babae na 42 taong gulang, ay tila nagtataglay ng lahat ng bagay na maaring pangarapin ng sinuman. Ang kanyang buhay ay puno ng kinang ng mamahaling alahas, mga nakabibighaning pagdiriwang, at mga paglalakbay sa mga lugar na ang marami ay tanging nakikita lamang sa mga magasin. Bilang tagapagmana ng isa sa mga pinakamalaking kayamanan sa bansa, siya ay nakatira sa isang napakalaking mansyon, napapaligiran ng mga maayos na hardin at mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa garahe. Mahirap hindi mapansin ang kanyang presensya sa anumang gala, sa kanyang mga eksklusibong damit at sa kanyang tahimik na ngiti, laging elegante. Ngunit sa likod ng lahat ng kaluwalhasyan, may mas malupit na katotohanan. Sa mga pagdiriwang kung saan hindi natatapos ang pag-inom ng tsampag at ang musika ay tumutunog hanggang sa madaling araw, nararamdaman ni Lorena, sa kabalintunaan, na mas nag-isa siya kaysa dati. Ngumiti siya sa mga bisita, nakikinig sa mga usapan tungkol sa negosyo at pamumuhunan, ngunit sa kanyang kaibuturan, alam niyang ang gusto ng karamihan sa mga tao ay hindi ang kanyang kumpanya o tunay na pagkakaibigan. Gusto nila ang kanyang kinakatawan, kapangyarihan at kayamanan. Ang kawalang saysay na kanyang nararamdaman ay lumalaki sa bawat araw. Ang mga tao sa kanyang paligid ay tila gumagamit ng maskara, ngumingiti at pumupuri sa kanya, ngunit napapansin niyang nagbabago ang kanilang mga tingin kapag pinag-usapan ang kanyang mga pag-aari, ang mga luho na tanging siya lamang ang makapag-alok. Ang mga kaibigan na nangangako ng katapatan ay mabilis na nawawala kapag wala ng pakinabang. At ang mga romantikong relasyon, ito ay mas masakit pa. Ang mga kaakit-akit at tiwalang mga lalaki ay pumapasok at umaalis sa kanyang buhay, ngunit laging nakatuon ang kanilang mga mata sa kanyang kayamanan. Lahat ay nangangako na mamahalin siya, ngunit sa sandaling napagtanto nilang hindi siya lamang ang generous na milyonarya na inaasahan nila, umiiwas sila, na nag-iwan sa kanya ng mas maraming sugat kaysa dati. Isang gabi, sa isang gala sa kanyang mansyon, pinagmamasdan ni Lorena ang mga tao sa paligid niya. Ito ay kanyang kaarawan, ngunit hindi niya naramdaman na may sinuman doon na tunay na nakakakilala o nagmamalasakit sa kanya. May mga pagbati at tawanan, ngunit walang anumang tunay. Ang kanyang mga kaibigan ay abala sa pagsasalita tungkol sa kanilang sariling mga proyekto sa negosyo o tinatalakay kung saan sila magpapalipas ng kanilang susunod na mamahaling bakasyon. Ni hindi man nila naisip na itanong kung kumusta siya, kung siya ay masaya, o kung ano talaga ang nagpapasaya sa kanya. Nang sandaling iyon, isang hindi komportableng pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang paligid ay tila nakakabighani, ang musika ay masyadong malakas, ang mga ilaw ay napakasilaw. Nararamdaman niya ang bigat ng kasinungalingan sa kanyang paligid, na para bang siya ay nakulong sa isang gintong kulungan. Sa pusong naguguluhan, umalis si Lorena sa isang mas tahimik na sulok ng kanyang napakalaking hardin. Ang sariwang hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang balat, at, doon, nag-isa sa gitna ng mga rosas na mahal niya, ngunit nabihira niyang nakikita, nagsimula ang mga luha na tahimik na dumaloy sa kanyang mukha. Ano ang ginagawa ko dito? Naisip Naya, bakit ang laha ay nakikita lang ako bilang isang naglalakad na pataka? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lorena ang isang mahalagang bagay.
Ang mga tao sa kanyang paligid ay hindi siya nakikita bilang Lorena, ang babae, kundi bilang Lorena, ang milyonarya. Lahat ng gusto niya ay mahalin at igalang siya, para sa kung sino siya, hindi para sa kung ano ang mayroon siya. Ngunit paano niya magagawa iyon, kung ang kinang ng kanyang kayamanan ay palaging nangingibabaw sa kung sino talaga siya sa loob? Ang pagnanais para sa mas higit pa, para sa isang buhay na may kahulugan, ay nagsimula ng humugi sa kanyang puso. Nais niyang manirahan sa isang lugar kung saan walang sinuman ang nakakaalam kung sino siya, kung saan maari siyang magsimula mula sa simula, walang mga inaasahan na ipinapataw ng kanyang kayamanan. Panahon na para sa isang pagbabago. Isang matinding pagbabago, ngunit kinakailangan. Ang hindi pa niya alam ay ang desisyong ito ay dadalhin siya sa isang mas malalim na landas kaysa sa kanyang inaasahan. Si Lorena ay nakaupo sa harap ng malawak na bintana ng kanyang kwarto, pinagmamasdan ang abot-tanaw. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, tinatanglawan ang langit ng mga tono ng kahel at rosas. Ngunit, para sa kanya, ang kagandahan ng tanawing iyon ay tila malayo, halos hindi maabot. Sa mga nakaraang araw, ang kanyang isipan ay nalubog sa isang mabigat na ulap, sanhi ng pinakabagong pagkabigo na kanyang naranasan. Muli na namang, ang isang tao na akala niya ay lumalapit dahil sa kung sino siya, ay nagpahayag na interesado lamang sa kanyang pera. Nagsimula ang lahat sa isang inosenting paraan. Nakilala ni Lorena si Rafael sa isang eksibisyon ng sining. Siya ay kaakit-akit, may matatag na presensya at may paraan ng pakikipag-usap na nagpapatawa sa kanya, na tila matagal nang hindi nangyari. Sa loob ng ilang buwan, nagbahagi sila ng mga nakakaingganyong hapunan, tahimik na paglalakad sa paligid ng lungsod, at palaging tila interesado siya na pakinggan ang kanyang mga iniisip, ang kanyang mga ideya. Sa isang maikli na sandali, pinayagan niya ang kanyang sarili na maniwala na, sa wakas, nakatagpo siya ng isang tao na nakakakita sa kanya lampas sa kanyang kayamanan. Ngunit, tulad ng dati, lumabas ang katotohanan sa isang mapait na paraan. Sa isang hindi sinasadyang pag-uusap, binanggit ni Rafael ang mga milyonaryong pamumuhunan at malinaw na ipinahayag, sa kanyang mga sinasabi, na umaasa siya ang magbibigay ng pondo para sa isang mapanganib na proyekto na kanyang iminungkahi. Ito ay banayad, ngunit si Lorena, napagod na sa mga pagtataksil na nakapangguguluhan ng pagmamahal, ay napagtanto ang nasa likod ng kahilingang iyon. Hindi siya nais na makasama siya, nais niya ang access sa kanyang pera, sa kanyang impluensya. Lahat ng iyon na kanyang pinakita na hindi siya interesado sa simula, sa kaibuturan, ay ang tunay na layunin. Nang hinarap ni Lorena siya, ang atmosfera sa kanilang dalawa ay nagbago ng malaki. Sinubukan ni Rafael na magpaliwanag, sinasabi na normal, para sa isang tao tulad niya ang mamuhunan sa isang napaka-promising na bagay. Ngunit naramdaman ni Lorena na ang kanyang puso ay kumikilos ng mahigpit. Ang mga salita niya ay hindi naiiba sa mga ng maraming iba. Wala siyang pakialam sa kanyang mga damdamin, sa kanyang mga takot o sa kanyang mga pag-asa. Ang tanging nakikita niya ay mga numero at pagkakataon. Pagkatapos ng gabing iyon, tinapos ni Lorena ang kanilang relasyon at nagkubli sa kanyang sarili. Ang sakit ng pagkabigo ay hindi lamang tungkol kay Rafael. Ito ay ang bigat ng lahat ng mga pagtataksil na naipon niya. Sa buong buhay niya, lagi siyang nagkaroon ng pakiramdam na ang kanyang inaalok na pinakamahalaga, ang kanyang puso, ang kanyang kakanyahan, ay hindi kailanman sapat. Ang mga tao ay lumalapit na may ngiti at kabaitan, ngunit sa huli, ang kinang ng kanyang kayamanan ay palaging mas malakas ang boses. Sa kanyang malalim na pag-isa, nagsimula si Lorena na magtanong sa lahat, ano ang ginawa kong mali? Naisip Naya. Bakit wala ni isa mang nakakaalam sa akin bukod sa aking pera? Tuwing siya ay nakikipag-ugnayan sa ibang tao, ang kanyang pag-asa ay naibalik, at tuwing siya ay niloko, ang isang bahagi ng kanyang sarili ay namamatay ng kaunti pa. Ngayon, tila siya ay ganap na naubos. Kahit na napapalibutan ng mga kayamanan at namumuhay sa isang buhay na puno ng pribilehiyo, na marami ang nainggit, ang katotohanan ay ang kanyang puso ay walang laman. Walang malalim na ugat ng tunay na pagmamahal. Nagpalipas siya ng mga araw na nakabilanggo sa kanyang mansyon. Iniiwasan ang mga pagdiriwang at mga kaganapan na dati ay pumupuno sa kanyang oras. Ang lahat ng dati ay tila may kabuluhan,
ang mga marangyang paglalakbay, ang mga mamahaling damit, ang mga usapan na walang lalim, ngayon ay tila walang halaga. Ang pera ay hindi kailanman naging problema para sa kanya, ngunit sa unang pagkakataon sa buhay, napagtanto ni Lorena na ito ay naging pinakamalaking hadlang sa pagtuklas ng isang bagay na talagang mahalaga, tunay na pag-ibig at totoong pagkakaibigan. Serta umaga, habang naglalakad siya sa mga hardin ng kanyang ari-arian, may isang bagay sa loob niya na sa wakas ay bumagsak. Tumingin siya sa malawak na berde, ang mga fountain ng marmol, ang napakamahal na mga eskultura na nakakalat sa daan, at ang lahat ng naramdaman niya ay isang malalim na kawalang bisa. Wala sa mga ito ang nakapupuno sa kulang sa loob ko. Ang katotohanan ay masakit, ngunit alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi na siya pwedeng umasa na baguhin ang mga tao sa kanyang paligid, na sinisikap na patunayan na siya ay higit pa sa isang mayamang tagapagmana. Ang problema ay hindi na sa iba, kundi sa kapaligiran kung saan siya nabubuhay. Ito ay ang pamumuhay na palaging umaakit ng mga tao na may makasariling interes. Mula sa sandaling iyon, nagpasya si Lorena na kinakailangan ang isang radikal na pagbabago. Ayaw na niyang mabuhay sa isang bulan ng kayamanan, kung saan lahat ay nakikita siya bilang isang naglalakad na pagkakataon. Kailangan niyang umalis, lumayo, at magsimula muli. At, para dito, kinakailangan na alisin ang lahat ng nag-ugnay sa kanya sa pagkatao na iyon na humahadlang sa kanya. Iiwan niya ang pagiging Lorena, ang milyonarya, at magiging ibang tao, isang tao na makikilala ng mga tao nang walang anumang preconceived na ideya, isang tao na pwedeng mahalin para sa kung sino siya talaga, at hindi para sa kung ano ang kanyang pag-aari. Ngunit paano magiging ganito ang muling pagsisimula? Paano niya may iwan ang lahat ng kanyang nakilala hanggang ngayon? Habang ang mga pag-isip na ito ay umuugong sa kanyang isipan, alam ni Lorena na wala ng ibang daan. Kailangan niyang subukan ang ibang bagay, isang bagay na magpaparamdam sa kanya na muling buhay. Ang unang hakbang ng bagong paglalakbay na ito ay malapit ng gawin, at wala siyang kaalaman kung gaano kalaki ang pagbabagong ito sa kanyang buhay magpakailanman. Matapos ang ilang araw na nagmuni-muni tungkol sa kanyang buhay at sa mga pagkabigong kanyang hinarap, nagpasya si Lorena na ang tanging paraan upang matuklasan kung sino siya talaga ay ang iwan ang lahat. Ayaw na niyang makita bilang isang milyonarya na napapalibutan ng mga banyagang interes. Kailangan niya ng isang bagong simula, sa isang lugar kung saan walang nakakaalam sa kanyang pangalan o kayamanan. Determinado sa muling pagsisimula, hinanap niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Marcelo, isang lalaking kilala niya ng maraming taon at palaging naging maingat at tapat. Magkasama, nagplano sila ng maingat na sistema. Magsisimula si Lorena na ibenta ang ilan sa kanyang mga pinakamaingay na ari-arian, ang yacht, ang mga mamahaling alahas at bahagi ng kanyang koleksyon ng sining. Hindi ito magiging isang proseso na masyadong biglaan na makakakuha ng atensyon, ngunit sapat na upang makaalis siya ng walang bakas. Ang natitirang bahagi ng kanyang kayamanan ay itatago sa mga tahimik na pamumuhunan na maaari lamang ma-access sa mga emerhensya. Sigurado ka bang ito ang gusto mo, Lorena? Tanong ni Marcelo, na may boses na puno ng pag-aalala. Kilala siya nito ng sapat upang malaman na hindi siya lamang tumatakbo, kundi naghahanap ng mas malalim na bagay, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Humigop siya ng malalim na hininga bago sumagot. Marcelo. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, gusto kong malaman kung sino ako nang walang lahat ng ito. Gusto kong malaman kung may makakapagustong sa akin, sa totoong ako. Tumango si Marcelo. Alam niyang hindi makatutulong ang subukang pigilin siya, at iginagalang niya siya ng labis upang makialam. Nagpatuloy sila sa pagtalakay sa mga praktikal na detalye. Kakailanganin ni Lorena ng bagong pagkakakilanlan, isang bagay na simple at tahimik. At doon isinilang si Laura, isang babae na walang malaking kayamanan, walang makapangyarihang apelido na nagbubukas ng mga pintuan, ngunit may pusong puno ng pag-asa at determinasyon. Ang pagpili ng isang maliit at malalayong bayan ay naging isang hamon. Naghahanap si Lorena ng isang lugar na kasing layo ng kanyang kasalukuyang buhay. Pagkatapos ng ilang linggong pagsasaliksik, natagpuan niya ang isang maliit na baybaying bayan. Tahimik at mainit ang pagtanggap,
kung saan ang ritmo ng buhay ay lubos na naiba mula sa masiglang mundo na kanyang kinasanayan. Ang mga kalsadang nakasarado at ang mga simpleng bahay sa tabi ng dagat ay may natatanging alindog na agad siyang nahatak. Dito, maaari siyang mawala sa gitna ng mga residente at mamuhay sa isang paraan na hindi niya kailanman naranasan. Nang dumating siya sa bayan, lahat ay tila isang malayong panaginip. Ang mga tahimik na kalsada, ang amoy ng alat sa hangin, ang mahinang tunog ng mga alon na bumabagsak sa dalampasigan. Mahirap isipin na, ilang araw lamang ang nakalipas, siya ay nasa mga pagpupulong kasama ang mga mamumuhunan at nakikipag-ugnayan sa mga glamorosong kaganapan. Ngayon, na may simpleng maleta sa mga kamay at isang luma at sirasirang jacket, hindi na siya Lorena, ang milyonarya. Siya na ngayon ay si Laura. Ang kanyang unang hakbang ay umupa ng isang simpleng bahay, halos nakalimutan sa isang tahimik na kalye. Ang bahay ay maliit, na may mga peder na gawa sa kahoy na pintura ng puti, at isang maliit na hardin na hindi maayos. Para sa karamihan, maaring ito ay isang mapagpakumbabang lugar. Ngunit para kay Laura, ito ang eksaktong kailangan niya. Walang mga luho, ngunit naroon ang pakiramdam ng kalayaan. Parang ang bawat sulok ng bahay ay nag-alok sa kanya ng pagkakataong huminga muli. Ang susunod na hamon ay ang maghanap ng trabaho. Para sa isang tao na hindi kailanman kinailangang magtrabaho, kahit isang araw sa kanyang buhay, ito ay isang ganap na bagong karanasan. Nakatagpo si Laura sa paglalakad sa mga kalye ng bayan, nakikipag-usap sa mga maliliit na mga ngalakal, lahat ay magiliw at mausisa tungkol sa bagong babae na dumating. Sa isang tindahan, isang simpleng pamilihan, natagpuan niya ang kanyang bagong trabaho. Ang may-ari, isang matandang lalaki na may mga uban na buhok na si Ernesto, ay kumuha sa kanya upang magtrabaho sa counter, naglilingkod sa mga lokal na residente. Ang trabaho, na tila napakasimple para sa iba, ay naging isang tunay na aral para kay Laura. Sa simula, hindi niya alam kung paano humarap sa mga kliyente o magsagawa ng mga pangkaraniwang gawain, tulad ng pag-ayos ng mga istante o pagbibigay ng tamang sukli. Ngunit, unti-unti, siya ay natututo. Ang routine ng trabaho, ang tapat na ngiti ng mga tao na bumibili ng prutas o humihingi ng payo, lahat ng ito ay nagdala ng gaan na hindi kailanman naranasan ni Lorena dati. Higit pa rito, nagsimula siyang makabuo ng mga ugnayan. Ang mga diwa na usapan sa counter ng pamilihan ay hindi nagtagal at naging tunay na koneksyon. Ang mga residente ng bayan ay mausisa, ngunit maligaya rin. Tinanggap siya ng mga ito sa kung sino siya, nang hindi kailanman nagtanong tungkol sa kanyang nakaraan o nagduda sa tunay na pagkakakilanlan na dala niya. Dito, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsimula si Laura na makaramdam na siya ay kabilang sa isang lugar. At sa bagong katotohanan ito, nakilala niya si Tiago. Siya ay isang lokal na mekaniko, may madaling ngiti at simpleng ugali. Ang kanyang madilim na buhok ay palaging kaunting magulo, at ang kanyang mga kamay, na puno ng mga marka mula sa matinding trabaho, ay nagdala ng isang katapatan na bihira niyang natagpuan sa kanyang dating buhay. Madalas na pumapasok si Tiago sa pamilihan upang ayusin ang lumang truck ni Ernesto, at hindi nagtagal, nagsimula silang makipag-usap. Sa simula, mga mabilis na palitan ng salita lamang, isang komento tungkol sa panahon, isang biro tungkol sa trabaho. Ngunit, sa paglipas ng panahon, ang mga pag-usap na ito ay naging higit pa. Hindi tila interesado si Tiago na ma-impress siya. Wala siyang mga nakakaabala na tanong, at hindi siya nagpakita ng anumang pagkamausisa kung sino siya o saan siya nanggaling. Para sa kanya, si Laura ay isa lamang pang tao na namumuhay ng kanyang buhay. At, sa isang paraan, iyon ang dahilan kung bakit siya ay nahuhumaling sa kanya. Sa piling ni Tiago, hindi niya kailangan magpanggap. Hindi niya kailangan itago ang kanyang mga insecurities. Nakita siya nito sa paraang walang ibang nakakita sa kanya. Ngunit, habang lumilipas ang oras at ang mga ugnayan sa bayan ay lumalakas, alam ni Lorena na ang kanyang lihim ay patuloy na nagdadala ng bigat. Habang siya ay lalong nalalapit sa bagong buhay na iyon, mas mahirap ang panatilihin ang mga anyo. At isang araw, ang katotohanan ay lalabas. Pagbaba sa maliit na baybaying bayan, si Lorena, na ngayon ay kilala bilang Laura, agad na naramdaman ang epekto ng pagbabago.
Ang amoy ng dagat ay mas matindi kaysa sa anumang mamahaling pabango na dati niyang ginagamit. Ang tunog ng mga alon at ang huni ng mga sigol ay tila mas totoo kaysa sa patuloy na pagkabulong ng mga glamorosong kaganapan at mga pagpupulong sa negosyo na dati ay pumupuno sa kanyang mga araw. Lahat dito ay iba, mas simple, mas tahimik. At, sa parehong oras, lahat ay isang bagong hamon at hindi alam. Ang unang malaking pagbabago ay ang kanyang bagong tahanan. Sa halip ng mansyon na puno ng mga walang laman na silid at walang katapusang mga pasilyo, ngayon siya ay naninirahan sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, na may bubong na may luma at basag na mga til at isang hardin na lumalaki ng hindi maayos. Ang lugar ay mapagpakumbaba, ngunit comfortable. Ang sala ay may isang napakapagod na sofa at isang mesa ng kahoy. Ang mga peder ay may mga pabalat sa ilang bahagi, at ang mga bintana ay umuugong kapag umihip ang hangin. Sa kabila ng kasimplihan, ang espasyo ay nag-alok ng isang bagay na hindi kailanman naibigay ng kanyang dating tahanan, kapayapaan. Ito ang kanyang kanlungan, malayo sa mga anyo at inaasahan. Si Lorena, o mas mabuti, si Laura, ay nagsimulang mapansin na ang simpleng buhay ay nagdadala rin ng mga hamon. Sanay sa pagkakaroon ng lahat sa isang pindot ng pindutan o isang tawag sa telepono, siya ay natagpuan na humaharap sa mga mundanong problema na hindi niya kailanman kailangang harapin. Ang pagluluto ay isang gawain na hindi niya kailanman natutunan, at higit sa isang bises, siya ay nahirapan sa mga recipe na tila madali lamang sa papel, ngunit nagtatapos sa mga ulam na sunog o walang lasa. Ang paghuhugas ng damit sa kamay ay isa pang pagkabigla. Ang luma at sirang washing machine ng bahay ay hindi maayos na gumagana, at si Laura ay nagsimulang gumamit ng lababo sa likod bahay. Pinapahid ang mga damit gamit ang isang lakas na hindi niya akalain na kakailanganin niya. Ngunit ang mga maliliit na pagkabigo na ito ay nahadlangan ng mga natutunan ni Laura tungkol sa kanyang sarili. Bawat araw ay isang aral ng kababaang loob at muling pagtuklas. Nagsimula siyang mapagtanto na, kahit nawala ang lahat ng luho, mayroong mahalagang bagay sa kalayaan na mayroon siya doon. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga anyo, sa mga mapanlikhang tingin, o sa mga inaasahang sosyal. Sa tahimik na bayan na ito, walang nakakaalam kung sino siya, at walang mukhang nagmamalasakit. Ito ay nagbigay ng kalayaan sa paraang hindi niya kailanman maisip. Gayunpaman, ang pinakamalaking hamon ay dumating sa kanyang trabaho. Ang pagiging tindera sa isang pamilihan ay hindi kailanman bahagi ng kanyang mga plano sa buhay, ngunit ito mismo ang natagpuan niya nang simulan niyang magtrabaho para kay Ernesto. Ang pamilihan ay maliit, na may mga istante ng kahoy na puno ng mga pangunahing produkto, at isang luma at simpleng timbangan sa counter. Sa simula, naramdaman ni Laura na hindi siya akma. Hindi niya alam kung paano timbangin ang mga prutas o maghiwa ng mga cold cuts ng tama, at madalas siyang nahuhuli sa counter, na nagdudulot ng mga ngiti mula sa mga matatandang kliyente. Siya, na palaging napapalibutan ng mga spreadsheet at milyon-milyong kontrata, ay ngayon humaharap sa mga barya at papel na supot. Ngunit, unti-unti, siya ay nag-angkop. Ang mga residente ng bayan, mga simpleng tao at may tahimik na boses, ay tinanggap siya ng may kabaitan na hindi pa niya naranasan sa mundo ng luho kung saan siya namuhay. Si G&G, Maria, isang ginang na may mga puting buhok at mapagbigay ng ngiti, ay palaging dumadaan sa pamilihan at sinisiguradong makipag-usap kay Laura. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang mga apo, sa mga resiping inihahanda niya, at paminsan-minsan, nagdadala pa siya ng piraso ng cake upang ipatikim ito kay Laura. Si Ginoong Joe, ang mangingisda, ay may ugaling pumasok araw-araw upang bumili ng tinapay at magkwento ng mga kwento tungkol sa dagat. Mga kwentong nagpapatawa kay Laura at nagpapabighani sa kanya sa kasimplihan ng buhay sa baybayin. Ito ang pakikisalamuha na nagsimula ng baguhin ang isang bagay sa loob ni Laura. Napansin niyang may saya sa buhay na hindi niya kailanman natagpuan sa mga marangyang pagdiriwang at sa mga mansyon kung saan siya umikot. Ang mga tao roon ay tila mas masaya, mas konektado sa isa't isa. Walang sinuman ang nagtatangkang mang-impluwensya, walang sinuman ang nagnanais ng kapalit, kundi isang taos pusong ngiti at isang magandang pag-uusap. At ito, para sa kanya, ay isang bagong karanasan. Sa kanyang mga pahinga,
nagsimulang galugarin ni Laura ang bayan. Naglalakad siya sa dalampasigan sa umaga, nararamdaman ang malamig na buhangin sa kanyang mga paa, isang bagay na hindi pa niya nagawa dati. Pinapanood ang mga mangingisda na nagtatapon ng kanilang mga lambat sa dagat, na may halos makatawid na pagkakasunod-sunod, at nararamdaman ang amoy ng asin at sariwang isda na bumabalot sa hangin. Unti-unti, ang mga kulay ng bayan, ang tunog ng mga tawa ng mga bata na tumatakbo sa mga kalye, lahat ito ay naging bahagi ng kanyang bagong realidad. Sa gitna ng pag-angkop na ito, nagsimulang mapansin ni Laura ang isang nakakagulat na bagay. Siya ay muling natutuklasan ang sarili. Malayo sa presyur na panatilihin ang isang perpektong imahe, maaari na siyang maging siya lamang. Wala ng mga maskara, tanging ang kasimplihan ng kanyang bagong buhay. Hindi mahalaga kung ang kanyang buhok ay hindi maayos o kung ang kanyang mga damit ay mas simple kaysa sa mga dati niyang sinuot. Ang mahalaga ay nagsisimula siyang makaramdam ng tunay na kaligayahan, isang kaligayahan na hindi umaasa sa pera o katayuan. Ang bagong katotohanan ito ay nagdala ng isang katahimikan na hindi pa niya naranasan noon. Nakaupo sa beranda ng kanyang maliit na bahay, habang pinapanood ang araw na lumulubog sa abot-tanaw ng dagat, naramdaman ni Laura na may malalim na umusbong sa loob niya. Isang pakiramdam ng pagkabilang, na sa unang pagkakataon, siya ay nasa tamang lugar. Ngunit, kahit nasa kalagitnaan ng kasyahan, alam ng isang bahagi sa kanya, na ang simpleng buhay na ito, ay hindi maaring magtagal magpakailanman. Nandoon siya bilang si Laura, isang karaniwang babae, ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, si Lorena, ay patuloy na umiiral. At habang siya ay lalong nakikisangkot sa mga tao sa bayan, mas mahirap ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Bawat araw, ang bigat ng lihim na ito ay lumalaki, at alam ni Laura na, sa kalaunan, ang katotohanan ay kailangang lumutang. Ang hindi niya pa alam ay ang epekto na dadalhin ng pagbubunyag na ito sa mga taong nagsimulang maging bahagi ng kanyang buhay, at sa kanya mismo. Habang ang mga araw ay nagiging mga linggo, si Lorena, o si Laura, kung paano siya kilala ngayon, ay nagsimulang mapansin ang isang bagay na hindi pa niya naranasan. Siya, sa unang pagkakataon, ay bumubuo ng tunay na ugnayan sa mga tao sa paligid niya. Walang pretensyon, walang nakatagong interest. Dito, sa puso ng maliit na bayan sa baybayin, hindi iniisip ng mga residente kung ano ang suot niya o kung gaano karaming pera ang mayroon siya. Nakikita nila siya bilang isang kapantay, isang simpleng babae, na namumuhay ng kanyang buhay tulad ng sinuman. Unti-unti, si Laura ay nagsimulang makaramdam ng higit na komportable, hindi lamang sa simpleng buhay, kundi pati na rin sa mga tao na naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang mga pag-usap sa counter ng pamilihan kasama si GNG, Maria, na palaging dumarating na may kanyang mapagmahal na ngiti at kwento ng pamilya, ay nagdadala ng kasiyahan na hindi niya naranasan sa mga mababaw na pag-usap ng mga marangyang pagdiriwang na kanyang dinaluhan. Si Ginoong Joe, ang mangingisda, ay palaging nagdadala sa kanya ng pinakasariwang isda, bawat linggo, na para bang ang simpleng kilos na iyon ay isang paraan upang ipakita ang respeto at pagmamahal. Ngunit si Tiago ang nagpasigla sa kanya sa paraang walang ibang nakagawa. Si Tiago ay iba. Sa kanyang tahimik at tapat na paraan, tila hindi siya nag-aalala sa maliliit na alalahanin ng buhay. Siya ay may madaling ngiti, ng ngiti na nakakapagpahinga sa sinuman, at ang kanyang mga brown na mata ay mayroong tunay na kislap na nagmumungkahi kung gaano siya kasaya na naroroon, namumuhay sa kasalukuyan. Siya ang mekaniko ng bayan, kilala sa pagkukumpuni ng anumang may makina, at lahat ay nagtitiwala sa kanyang trabaho. Sa kabila ng pagiging simpleng tao, mayroong isang bagay sa kanyang pagkatao na humihikbi kay Laura. Marahil ito ay dahil sa hindi niya kailanman ipinakita na naapektuhan siya sa kung ano ang ginagawa o sinasabi niya, at hindi kailanman humahanap ng anuman kundi isang tapat na pag-uusap. Sa simula, ang kanilang mga interaksyon ay maikli. Si Tiago ay pumapasok sa pamilihan upang bumili ng ilang kagamitan o kumagat ng mabilis na snack, at sila ay nagpalitan ng ilang salita, palaging sinasabayan ng ngiti. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga di gaanong formal na pag-usap ay nagsimulang humaba. Nagtatanong siya tungkol sa kung paano ang trabaho, sumasagot siya, at bigla na lamang ay natagpuan ang sarili na nagkukwento
tungkol sa maliliit na sandali ng kanyang araw. Kasama si Tiago, walang paghatol, walang pangangailangan na itago kung sino siya. Maaari siyang maging si Laura, at tila nagustuhan niya iyon. Sa isang partikular na maaraw na araw, inanyayahan siya ni Tiago na maglakad-lakad. Tara, maglakad tayo sa dalampasigan pagkatapos ng trabaho. Tanong niya, sa isang napakanatural na paraan na nag-iwan sa kanya ng walang reaksyon sa isang sandali. Nagatubulaya si Laura. Napakatagal nang may nag-anyaya sa kanya para sa isang simpleng bagay, nang walang ibang hangarin, na hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Tiago, napagtanto niyang hindi siya umaasa ng anuman kundi ang kanyang kumpanya. Siyempre, bakit hindi, sagot niya, na may ngiti na sa simula ay mahiyain, ngunit agad na naging totoo. Ang paglalakad na iyon ay nagbago ng isang bagay sa loob niya. Naglakad sila sa dalampasigan, magkasabay, na ang mga paa ay lumulubog sa malambot na buhangin at ang simoy ng dagat ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Ang araw ay nagsisimulang lumubog, na ginuguhitan ang langit ng kahel at rosas. Habang sila ay naglalakad, sinimulan ni Tiago na ikwento ang tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya lumaki sa bayan, natutunan ang pagiging mekaniko mula sa kanyang ama, at kung paano niya pinahahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Hindi siya isang tao ng malalaking ambisyon sa materyal, kundi isang tao ng mas malalim na ambisyon, ang mamuhay ng mapayapa, nakapalibot sa mga taong mahal niya. Si Laura ay tahimik na nakikinig, nahuhumaling sa paraan ng pagtingin ni Tiago sa mundo. Para sa kanya, ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga bagay na maaring bilhin, kundi sa mga maliliit na bagay na kadalasang binabaliwala ng iba. Ang kinang ng araw na sumasalamin sa tubig, ang tawanan ng isang bata na tumatakbo sa dalampasigan, ang amoy ng bagong lutong tinapay na umaabot mula sa oven. Siya, na nagdaan ng buong buhay na naghahanap ng pagkilala, katayuan, at tagumpay sa pananalapi, ay nagsimulang magtanong kung siya ay naging bulag sa lahat ng oras na ito. Noong gabing iyon, habang ang araw ay unti-unting naglalaho sa abot-tanaw, humarap si Tiago sa kanya, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa paraang nagpabilis sa tibok ng puso ni Laura. Wala nang kinakailangang salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable, na parang alam nilang dalawa ang nararamdaman ng isa't isa. At doon, sa simpleng sandaling iyon na walang pretensyon, nagtanong siya, natagpuan na ba niya sa wakas ang isang tao na nakikita siya sa kung sino talaga siya? Isang tao na, hindi katulad ng lahat ng iba sa kanyang buhay, ay hindi interesado sa kanyang pera o sa kanyang apelyido. Ang mga sumunod na araw ay nagpatunay sa kanyang hinala. Patuloy na hinanap siya ni Tiago, palaging may parehong mapayapang ngiti, at hindi komplikadong saloobin. Nagsimula silang magdaos ng mas maraming oras na magkasama, nag-eksplora sa bayan, nag-usap tungkol sa lahat at wala, nagbabahagi ng mga sandaling, para kay Laura, naging mahalaga. At sa bawat araw na lumilipas, naramdaman niyang unti-unti siyang nagbubukas para sa kanya. Ngunit kahit na sa gitna ng kasyahang nagsisimula ng umusbong, may isang anino na naglilipana sa kanyang isipan. Kilala siya ni Tiago bilang si Laura, ang simpleng babae na nagtatrabaho sa Merceria, at nakatira sa isang maliit na bahay. Ngunit paano kung malaman niya ang katotohanan? Paano kung matuklasan niya na siya ay si Lorena, isang milyonaryo na tumakas mula sa kanyang dating buhay? Mahal pa rin kaya siya nito sa parehong paraan? O magiging biktima rin siya ng tukso na dulot ng pera? Nagsimula ang pagdududang ito na mag-alala sa kanya, kahit na si Tiago ay gumagawa ng lahat ng bagay na tila napakadali. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya, sa bawat matatamis na salita na binubulong niya, nagtatanong siya kung gaano katagal bago maging hindi na kayang itago ang kanyang lihim. Mukhang maayos ang lahat para kay Lorena. Bilang si Laura, sa wakas ay naramdaman niya ang katahimikan ng isang simpleng buhay, napapaligiran ng mga taong hindi nagmamalasakit sa kanyang nakaraan o sa kanyang kayamanan. Nakabuo siya ng isang bagay na tunay, isang bagay na, sa unang pagkakataon, ay hindi nakabatay sa kanyang pera. Ngunit, tulad ng mga alon ng dagat na banayad na bumabagsak sa dalampasigan, ang kanyang nakaraan ay malapit nang bumalik na may puwersa, nanganganib na sirain ang lahat. Ang katahimikan ng bayang tabing dagat ay nabasag ng isang hindi inaasahang balita. Isang mamamahayag na nag-imbestiga,
Si Pedro ay dumating sa bayan. Sa simula, hindi siya gaanong napansin, isa lamang siyang bisita na naglalakad-lakad, curious tungkol sa tahimik na buhay ng lahat. Ngunit, nang hindi alam ni Lorena, naroon si Pedro na may tiyak na layunin. Alamin ang katotohanan sa likod ng misteryosong babaeng biglang dumating sa bayan, na walang nakaraan, walang kwento. Sinimulan na niya ang kanyang investigasyon ilang buwan na ang nakararaan. Sa kanyang bayan, nakikinig sa mga bulong-bulungan at mga pahiwatig na nagdala sa kanya upang pagdudahan na sila Laura at Lorena ay isa. Isang araw, habang nagtatrabaho si Laura sa merceria, pumasok si Pedro upang bumili ng ilang produkto. Pinagmamasdan niya siya, sinusuri ang kanyang mga kilos, ang kanyang paraan ng pagsasalita. Parang may hindi umaangkop sa kanya. Bakit ang isang tao na may ganitong kagandahan at mga sopistikadong katangian ay maninirahan sa isang simpleng bayan at magtatrabaho sa isang merceria? Sa paglabas mula sa tindahan, na may seryosong ekspresyon, nagsimula si Pedro na buuin ang mga piraso ng puzzle. Alam niyang malapit na siya sa isang malaking kwento. Hindi nagtagal at natagpuan niya ang ebidensyang hinahanap niya. Isang lumang litrato ni Lorena, kuha sa isang gala na kaganapan ilang taon na ang nakalipas, ay lumitaw sa kanyang mga pagsasaliksik. Kahit na nagkukubli bilang si Laura, imposibleng itanggi na siya pa rin ang parehong babae. Ang pagkabigla ni Pedro nang makumpirma ang katotohanan ay agad, isang milyonaryo na nagkukubli, namumuhay bilang isang simpleng babae sa isang maliit na bayan? Ito ay ginto para sa isang mamamahayag na katulad niya. Ang kwento ay may potensyal na sumabog sa mga headline. Ngunit, nagpasya si Pedro na huwag kumilos agad. Alam niyang hawak niya ang kapangyarihan, ngunit alam din niyang sa paglantat kay Lorena, magkakaroon ito ng malaking pagbabago sa kanyang buhay, at marahil sa buhay ng marami pang iba. Sa halip na ilathala ang artikulo, pinili niyang harapin siya muna, curious tungkol sa dahilan sa likod ng ganitong pagkukunwari. Pagkatapos ng lahat, bakit iwan ng isang babae tulad niya ang lahat, para mamuhay ng napakasimple? Nang sa wakas ay lumapit siya kay Lorena, siya ay nakaupo sa terasa ng kanyang bahay, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, tulad ng karaniwan niyang ginagawa sa pagtatapos ng bawat araw. Dumiretso si Pedro, na may seryosong ekspresyon, ngunit hindi nakakasuklam, at ibinulgar sa kanya ang mga natuklasan. Ang mga salita niya ay bumagsak tulad ng isang bato sa dibdib ni Lorena. Alam ko kung sino ka, sabi niya, nang walang paligoy-ligoy. Ikaw si Lorena, ang milyonaryo. At kung gusto ko, bukas ay malalaman ng buong mundo ang tungkol dito. Naging nagyelo ang dugo ni Lorena. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagiging totoo. Sa loob ng ilang buwan, namuhay siya sa katahimikan ng kanyang bagong pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, ang nakaraan ay humahabol sa kanya. Ang mga kamay niya ay nanginginig, at ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Alam niyang nasa harap siya ng isang sangandaan, ipahayag ang katotohanan at ilagay sa panganib ang lahat ng kanyang nakamit sa bagong buhay, o ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang pagkatao. Umaasang magbabago ang isip ni Pedro, o na hindi huli ang lahat kapag ang katotohanan ay sa wakas ay lumabas. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado, ngunit nanginginig ang boses. Si Pedro, nakapagtakip ng mga braso, pinagmamasdan siya ng ilang segundo bago sumagot, dahil ang mga tao ay may karapatang malaman. Ang isang kwento tulad ng sa iyo, ay hindi maaring itago magpakailanman. Ngunit nandito ako para pakinggan ang iyong panig. Gusto kong maunawaan. Si Lorena, nakatingin sa abot-tanaw, ay naramdaman ang mga luha na bumubuo. Sa loob ng ilang buwan, nagawa niyang mamuhay bilang isang karaniwang tao, nang walang bigat ng mga inaasahan at mga kasinungalingan na dinudulot ng pera. Ngayon, ang lahat ng kapayapang iyon ay nasa bingit ng pagkawala. Sa katahimikan, sinimulan niyang ikwento ang kanyang kwento kay Pedro. Ipinaliwanag niya ang dahilan ng kanyang pagtakas, ang pagkapagod sa palaging napapalibutan ng mga taong tanging nakikita siya bilang isang ambulant na banko. Nagsalita siya tungkol sa mga pagkadismaya, mga pagtataksil, at kung paano siya ay nagnanais na makahanap ng lugar kung saan maari siyang maging siya lamang. Narinig ni Pedro ang lahat sa katahimikan, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Isa siyang mamamahayag,
at ang katotohanan ang kanyang pangunahing misyon. Sa pagtatapos ng kwento ni Lorena, huminga siya ng malalim. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, ngunit palaging lumalabas ang katotohanan, Lorena. At kapag nangyari iyon, maaring mas masahol pa ito kaysa kung ikaw mismo ang magpapahayag. Ang mga salitang ito ay umuukit sa isipan ni Lorena sa mga sumunod na araw. Ang presyur ng pagtatago ng lihim ay tila isang bigat sa kanyang balikat. At nagsimula siyang magtanong kung handa pa siyang dalhin ito ng mas matagal. Sa isang bahagi, naroon ang kasiyahan na kanyang nabuo bilang Laura, mga tunay na kaibigan, isang pag-ibig na namumukatkat kasama si Tiago, at ang kapayapang matagal niyang hinahangat. Sa kabila nito, naroon ang patuloy na banta ng mapahiya at masira ang lahat. Bawat araw na lumilipas, namuhay si Lorena na may tensyon na anumang sandali, maaring magwakas ang kanyang bagong buhay. Ang mga salitang binitiwan ni Pedro, palaging lumalabas ang katotohanan, ay isang paalala na hindi siya makatataka sa nakaraan magpakailanman. Ngunit alam din niya na kung siya ang magpapasya na ipahayag ang katotohanan, siya ang magkakaroon ng kontrol sa kung ano ang susunod. At sa pagitan ng takot at pag-asa, inihahanda ni Lorena ang sarili sa susunod na mangyayari. Alam niyang siya ay nasa harap ng pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Malamig ang gabi, at ang hangin ay may dalang amoy ng dagat. Alam ni Lorena na ito ay magiging isa sa mga pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay. Simula nang matuklasan ni Pedro, ang mamamahayag, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, hindi na siya makatulog ng maayos. Ang bigat ng pamumuhay sa isang kasinungalingan ay nakakapigil sa kanya, at habang lumilipas ang mga araw, lumalaki ang takot na mawala si Tiago. Kailangan niyang ipahayag ang katotohanan bago pa ito ipahayag ng mundo para sa kanya. Si Tiago ang unang lalaking tunay na nakakita sa kanya, walang anino ng kanyang yaman. Sa kanya, si Lorena ay maaring maging simpleng Laura, isang karaniwang babae, puno ng mga pangarap at takot, na walang maskara na suot sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ngayon, sa harap ng nalalapit na banta ng pagkakalantad, hindi na niya kayang itago ang lihim. Sa gabing iyon, tinawag niya si Tiago na pumunta sa kanyang maliit na bahay, kung saan marami silang naibahaging masasayang sandali. Nakatayo sila sa mesa, tanging ang tunog ng mga alon na bumabagsak sa malayo ang maririnig. Napansin ni Tiago na may mali. Ang mga mata ni Lorena ay mas malungkot kaysa dati, at ang katahimikan na bumalot sa kanila ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwan. Tiago, kailangan kitang kausapin. Simula niya, halos nanginginig ang boses. Tumingin sa kanya si Tiago, nag-alala pero kalmado. Nag-alala ka, Laura? Ano ang nangyari? Bumilis ang tibok ng puso ni Lorena. Alam niyang wala ng atrasan, at sa isang mahabang hininga, sinimulan niyang ipahayag ang katotohanan. Ang pangalan ko ay hindi Laura. Hindi ako kung sino ang iniisip mo. Ako ay si Lorena. Huminto siya sandali, umaasang magiging reaksyon ni Tiago. Ngunit siya ay nanatiling tahimik, naguguluhan. Lorena? Ulit niyang tanong, hindi maintindihan ang bigat ng pangalang iyon. Lorena Vasquez, ang tagapagmana ng yaman ng Vasquez. Ang mga salitang ito ay umuukit sa maliit na silid na parabang isang bomba. Nakatayo si Tiago, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Kilala niya siya bilang isang simpleng babae, tapat, isang taong dumating sa bayan ng walang nakaraan, ngunit ngayon, narito siya sa harap ng isang ganap na ibang katotohanan. Nagpatuloy siya, nanginginig ang boses. Tumakas ako mula sa aking buhay ng luho. Pagod na ako sa pagiging nakapaligid sa mga tao, na tanging ang aking pera lamang ang kanilang mahalaga. Dumating ako rito dahil gusto kong malaman kung mayroong sinuman na maaring mahalin ako sa kung sino ako talaga. At natagpuan kita, Tiago. Ikaw ang unang nakakita sa akin na walang bigat ng aking yaman. At nahulog ako sa iyo. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa mukha ni Lorena. Alam niyang ang paghahayag na ito ay maaring sirain ang lahat ng kanyang binuo kasama siya. Patuloy na tahimik si Tiago. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay halata. Dahan-dahan siyang tumayo, naglakad papunta sa bintana at tumingin sa labas, sinusubukang unawain ang kanyang narinig. Si Lorena, nababalisa, ay nakatingin sa bawat galaw, ang puso ay masikip, natatakot sa kanyang sasabihin.
Ang katahimikan sa pagitan nila ay di mapagkatugma. Niloko mo ako, Laura, o dapat ko bang sabihin, Lorena? Tanong niya, ang boses ay seryoso, hindi tumitingin. Lahat ba ito ay isang kasinungalingan? Sino ka talaga? Hindi, Tiago, ang taong nakilala mo ay ako. Ang lahaing ating naranasan ay totu. Itinatago ko lang ang aking nakaraan dahil natatakot akong mawalan ng lahat. Mawalan ka. Tiningnan siya ni Tiago, puno ng mga tanong at sama ng loob. Akala mo ba mag-alala ako tungkol sa iyong pera? Akala mo ba ako ay katulad ng iba na nakilala mo? Hindi. Alam kayo na hindi. Kaya nga sinasabi ko ito sa iyo ngayon. Dahil ikaw lamang ang taong pinagkakatiwalaan ko. Ngunit ako, natatakot akong mawala ka kung malaman mo ang katotohanan. Nanginginig si Lorena. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit kaysa sa anumang salitang maaring sinabi ni Tiago. Sa wakas, huminga siya ng malalim at muling umupo. Kailangan kong maglaan ng oras upang maunawaan ang lahat ng ito. Hindi ito isang bagay na maaari kong tanggapin agad. Ang mga salitang ito ay tumaga kay Lorena. Alam niyang tapat siya, ngunit hindi ito nakakasakit. Naiintindihan ko, sagot niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado. Ngunit sa loob, ang lahat ng nais niya ay tumakbo sa kanya, yakapin siya, at humingi ng tawad upang hindi siya iwanan. Tumingin si Tiago sa kanya muli, ang ekspresyon ay malambot, ngunit may distansya. Dapat sana ay nagtitiwala ka sa akin mula sa simula. Ngunit ngayon, kailangan kong mag-isip. Tumayo siya, kinuha ang kanyang mga susi, at nang hindi nagsasabi ng iba pa, umalis siya sa pinto. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umuukit sa bahay, at si Lorena ay naiwan doon, nag-isa, kasama ang nakabibinging katahimikan. Nakaramdam siya na parang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lalaking iniibig niya, ang tanging tao na tunay na nakaramdam siya ng koneksyon, ay umalis na, at hindi niya alam kung babalik ito. Noong gabing iyon, si Lorena ay hindi nakatulog. Ang bigat ng desisyon na ipahayag ang katotohanan kay Tiago ay mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Nagtatanong siya kung tama ang kanyang ginawa o kung, muli, ang kanyang nakaraan ay sumira sa kanyang hinaharap. Natatakot siyang hindi na muling makita ang lalaking nagturo sa kanya, na posible ang mahalin sa kung sino siya, at hindi sa kung ano ang kanyang pag-aari. Ang mga oras ay dumarating ng dahan-dahan, at sa pagsikat ng araw, ang kawalang katiyakan sa kung ano ang hinaharap na naghihintay sa kanya ay lalong lumalala. Matapos ang ilang araw ng katahimikan at pagninilay, sa wakas ay bumalik si Tiago. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog nang marinig ni Lorena, ang isang banayad na katok sa pinto. Tumibok ang kanyang puso, at nag-atubili siya sandali bago buksan ito. Nandiyan siya, may mapayapang tingin, ngunit determinado. Ang mga nakaraang araw ay puno ng pag-aalala para sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Malalim na huminga si Tiago, at sa isang simpleng kilos ng pagbuka ng mga braso, ipinahiwatig niyang wala na siyang hatol o pagdududa. Nandito siya sa isang desisyon. Marami akong naisip tungkol dito, Lorena, sabi niya ng kalmado, gamit ang kanyang tunay na pangalan sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maganap ang paghayag. Tungkol sa iyo, tungkol sa atin, at tungkol sa kung ano ang lahat ng ito. Nararamdaman ni Lorena ang bigat ng mga salitang iyon, parang nakasalalay sa kanilang hinaharap ang kanyang sagot. Hindi kayo kailanman nais na lokihin ka, Tiago. Gusto ko lang ng pagkakataon na maging ako, malayo sa anino ng aking nakaraan. Tumango siya, naunawaan ang sakit na dala niya. Alam kayo. At ang babae na nakilala ko dito, sa lungsod na ito, siya ang tunay na Lorena. Hindi mahalaga ang pera, mga titulong pagmamay-ari, wala sa mga ito ang mahalaga sa akin. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Ang mga salitang ito ay nagdalaing luha sa mga mata inay Lorena. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang tao na nakakita sa kanya lampas sa kanyang kayamanan, lampas sa kanyang apelido. Nagpatuloy si Tiago, humakbang patungo sa kanya. Ngunit kailangan kong malaman na simula ngayon, wala nang mga lihim sa pagitan natin. Kung tayo ay magtatayo ng isang bagay na sama-sama, kailangan itong batay sa katotohanan. Yakapin siya niya,
naramdaman ang halo ng ginhawa at pasasalamat. Pangako kayo. Wala na akong itatago sa iyo. Sa mga sumunod na araw, nagplano sila ni Tiago ng isang bagong buhay, malayo sa labis ng nakaraan. Hawak pa rin niya ang kanyang kayamanan, ngunit ngayon ay naunawaan na hindi na ito kailangang tumukoy kung sino siya. Tinulungan siya ni Tiago na makita na ang kasimplihan na naranasan niya sa maliit na bayan ay siya talagang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Hindi ang mga luho o kapangyarihan ang magdadala ng kaligayahan, kundi ang mga tunay na koneksyon na kanyang naitayo. Sama-sama, nagpasya silang manatili sa bayan, kung saan lahat ay nagsimula. Hindi na kailangan pang tumakas o magpanggap si Lorena na hindi siya. Siya ay malaya upang mamuhay ayon sa kanyang nais, nang walang mga tanikala ng kanyang dating buhay. Nasa kanyang tabi si Tiago, sinusuportahan siya sa bawat desisyon, at nagsisimula silang mangarap ng isang buhay na mas tahimik at puno ng kahulugan. Isang umaga, habang naglalakad sila sa tabing dagat, biglang huminto si Tiago at tumingin sa abot-tanaw. Alam mo, hindi kita kailanman tinanong, ano talaga ang nais mo para sa hinaharap? Ngumiti si Lorena, nararamdaman ang banayad na hangin sa kanyang mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, alam niya ng eksakto kung ano ang nais niya. Gusto kayo ito. Gusto kong makasama ka, dito, kung saan lahat ay simple at totoo. Kung saan maaari tayong bumuo ng isang bagay ng sama-sama, malayo sa mga kasinungalingan at interes. Ayaw kong bumalik sa buhay noon. Ito ngayon ay isang pagpili, at ito ang pinakamahusay na maaari kong gawin. Ngumiti si Tiago at hinawakan ang kanyang kamay. Kaya't tayo ay sang-ayon. Mamuhay tayo sa ating katotohanan, nang walang mga maskara. Ang pagpiling iyon, ng pagpapanatili ng simpleng buhay, ay naging pagtubos para kay Lorena. Sa wakas ay natagpuan na niya ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Hindi ito tungkol sa kung ano ang mayroon siya, kundi kung sino siya at kung sino ang kanyang piniling kasama. Ang pag-ibig na inaalok ni Tiago ay hindi nakadepende sa kanyang kayamanan, at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang ang kawalang halaga na matagal na siyang sinundan ay napuno na. At sa gayon, si Lorena, o mas tamang sabihin, si Laura, tulad ng tawag sa kanya ng marami, ay nagpatuloy sa kanyang buhay kasama ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Sama-sama, nagbuo sila ng isang kwento ng pag-ibig na nakabatay sa katapatan, kasimplihan, at higit sa lahat, sa pagkakapantay-pantay. Ang buhay na kanyang tinatahak ngayon ay resulta ng mga pagpili na ginawa mula sa puso, nang walang mga pasanin ng nakaraan, nang walang mga presyon ng lipunan. At sa huli, alam niyang sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng materyal, ang pinakamahalaga ay ang mga tunay na koneksyon na kanyang naitayo. Habang ang araw ay lumulubog sa abot-tanaw, nagliliwanag ang langit ng mga gintong at kahel na kulay, tumingin si Lorena kay Tiago at, sa isang tapat na ngiti, napagtanto niyang sa wakas ay nasa tamang lugar siya. At sa ganitong paraan, ang kwento ni Lorena, ngayon ay si Laura, ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Sa gitna ng liwanag ng luho at ibabaw ng mga relasyon, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan sa kasimplihan, sa tunay na pag-ibig, at sa mga tunay na koneksyon. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagpili, ipinapakita sa atin ni Lorena na ang pinakamahalaga ay hindi ang mayroon tayo, kundi kung sino tayo at kung sino ang pinili nating makasama sa ating paglalakbay. Kung naantig ka sa kwento ni Lorena at may natutunan tungkol sa tunay na kaligayahan, huwag kalimutang i-like at ibahagi ang video na ito. Magkomento sa ibaba tungkol sa anong bahagi ng kwento ang tumama sa iyong puso, at kung ikaw ay nakaranas na ng katulad na sitwasyon. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento tulad nito, at i-activate ang notifications para hindi makaligtaan ang anumang balita. Salamat sa panonood, at hanggang sa muli.